morning. Great to see everyone ngayon po sa kahit po na siguro ang iba may baha, siguro ay ang iba natatakot or sa ulan. So, but we are here para po sa patuloy na pagsamba sa Panginoon. Amen. So, nais ko pong ipaalala sa inyo na dito po ay tapos na ang wall ng Jerusalem at ang mga Hudyo ay secure na. Tapos na kasi yung walls at ang mga gates na ihang na sa mga dapat na ilagay na posisyon. At may mga libita at mga bantay na nakaposisyon sa bawat post. And so, ang trabaho ay tapos na. It's done na. Yung kailangan nila magpagal, magpawis, tapos na. Pero ngayon, ang kanilang unang-unang ginawa ay ayusin ang kanilang spiritual. Naging busy sila sa trabaho, pero ngayon may isa pang problema. Ang spiritual nila ay dapat na maayos. So, mayroon ng shifting ngayon from work to spiritual. From physical to spiritual. At dapat natin maunawaan po, na ito po, dapat maunawaan natin na many of us po ay talagang gusto natin mag-work hard, gusto natin na maka-earn ng money para sa ating pangangailangan, para sa mga bayarin, para makabili ng pagkain. Those things po ay mabuti. Kailangan po natin yon. Yun po ay talagang nangingailangan ng physical na pagtatrabaho. And yet, at the same time, ito po ay mga stops na araw-araw. Ngunit ang problema, kung binabaliwala po natin o nababaliwala ang ating spiritual. And so, ang people of Israel po dito, nag-spend sila ng time sa pagtatrabaho, pag-complete ng temple, mga wall around Jerusalem. So, now, kompleto na po, and now they turn their attention na po sa Panginoon, sa kanilang mga spiritual na buhay na naman ngayon. So, the message this morning is about revival, and yung revival po, that can happen in three things na makikita po natin dito. And ito po ay kailangan para magkaroon ng revival. Ano po yung revival? It's yung kagaya po na is like sa natutulog na Kristiyano sa spiritual na kailangan niyang gumising. Kailangan ng spiritual awakening. Or it's like yung siguro your heart is not beating na unti-unting hindi na tumitibok sa Panginoon na kailangan i-revive, tumibok para sa Panginoon. Or it's like, may perhaps yung sinasabi ni Jesus sa mga religious leaders. Alam nyo, in-illustrate niya mga religious leader na gaya kayo ng mga tomb, mga libingan, pinipinturahan ng maputi, pero sa loob what's inside ay patay. Perhaps, ang heart natin, ang spiritual natin, ay unti-unting nagdi-decline, bumabagsak ang ating spiritual. At though meron tayong security, yes, we work so hard para sa security ng mga pangangailangan natin. We work so hard para sa ating physical na needs, pero walang depensa sa ating spiritual. Nakakapasok ng kaaway sa ating spiritual na teritoryo at unti-unting pinababagsak tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Church, we need to be reminded po na kailangan natin magkaroon ng depensa sa ating spiritual na relasyon sa Diyos. Dahil kung ang ating focus lamang po ay puro lang sa mga material, mga physical na pangangailangan at hindi binabaliwala natin ang ating spiritual, then makikita na lamang po natin, masyasyak tayo na tayo po ay napasok na ng ating kaaway at bumagsak na tayo, nag-decline na tayo sa ating pagsunod sa ating relasyon sa Diyos. And so, ito po, ay makikita natin dito na sa chapter na ito na kinakailangan para magkaroon ng spiritual na depensa or spiritual na revival sa ating buhay or awakening sa ating buhay. If you notice sa chapter 7, mapapansin nyo na puro mga pangalan, mga census po ito ng mga na-exile sa Babylon na nagbalik po sa Jerusalem. Ito ay historical record ng mga grupo na nagbalik sa Jerusalem. And so,
Yung chapter 8 naman po, mapapansin natin dito na ang emphasis dito ay ang salita ng Diyos. If you notice yung subtitle sa itaas ng chapter 8, yung palitan ng Bible, binasa ni Ezra ang kautusan o ang salita ng Diyos. And then in chapter 9, yung subtitle diyan, kung mapapansin ninyo, ipinahayag ni Ezra ang kasalanan ng Israel. Sila po ay nag-confess ng kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. And then in chapter 10, pag dumako po kayo sa chapter 10, mapapansin nyo naman po dito sa chapter 10 about sa pagbibigay, giving. And so, mapapansin natin yung mga word na dito na tithes, pagbibigay. So, mapapansin po natin dito sa chapter nito. So, now, sa revival, importante po, spiritual awakening, importante po sa pagdepensa sa ating spiritual na pader, kailangan po na nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos, may conviction palagi patungkol sa kasalanan. May conviction. And the next step is confessing, paghingi ng kapatawaran, pag-repent, pagtulikod, pagsisisi. At the third thing is giving. Not just financial, but also your time, your life, your heart sa Diyos, lahat na maaari mong ipagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, titingnan po natin itong mga chapters na ito. And again, ito po ay mahalaga sa ating buhay para magkaroon tayo ng spiritual na walls, pader. Kailangan nating ilaan natin ang ating mga sarili sa bagay na ito upang tayo po ay maging matibay sa Panginoon at magkaroon po ng transformation, pagbabago o revival sa ating buhay. Ang revival po ay hindi magsisimula sa ibang tao. Ang pagbabago po ay magsisimula mismo sa ating sarili. Una-una kung papahintulutan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. So, babasahin ko sa verses 1 to 3, chapter 8 verses 1 to 3, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasan at sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. And so, mapapansin nyo ang nandito ay makakaintindi na sa salita ng Diyos. Makakaunawa. Verse 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan. Notice with me yung service nila. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat. It will be 6 hours na service. So, it's a long service at yung mga tao dito ay talagang, I believe they're excited sa service na ito, sa salita ng Diyos. Hindi yung, tagal naman ng service. So, notice with me, 6 hours na service and people are hungry sa salita ng Diyos dito. So, continuing sa verse 3, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. They are very attentive po sa salita ng Diyos. Nakapokus sa salita ng Diyos. Mapapansin natin kung ano ang kanilang talagang priority sa puntong ito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. So, sa chapter 6 na kumpleto ng bull at chapter 7 ay binalikan ang census, ang historical record ng mga tao na nagbalik sa Jerusalem. So, at pagkatapos ng kanilang trabaho, pagkatapos ng pag-ayos ng mga sira sa Jerusalem, ang unang-unang kanilang ginawa ay ang pagbasa ng salita ng Diyos. Pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos. Ito ang kanilang unang-unang ginawa. And notice with me sa verse 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtipon-tipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. And in chapter 8, verse 8, pansinin niyo po,
Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So mahalaga ng pagpapaliwanag na maintindihan kung ano ang tinutukoy mula sa salita ng Diyos. So anong ibig sabihin? Interpretasyon. Verse 13, nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pare at mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Word of God na naman po. Verse 18, tingnan niyo po sa verse 18. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw. Notice with me. Ilang beses binabasa po o ilang araw binabasa ang salita ng Diyos? Araw-araw, hindi po isang beses sa isang linggo. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang sa katapusan. 7 araw silang nagpista at sa ika-8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa tinatakda ng kautusan. So, as soon na natapos po ang kanilang trabaho, ang kanilang attention sa work, ang unang ginawa nila ay tinipon nila ang bawat isa, nagtipon-tipon sila at binasa po ang salita ng Diyos. Now, kailangan po na alalahanin din natin na sila po ay na-exile sa Babylon for 70 years. Bumalik sila sa 3 successive na grupo mula sa pagka-exile at by the time na binabasa nila ang scripture, it's mga more than 100 years na since na ang mga tao na ngayon pa lang na binasa ang salita ng Diyos. So, ito po fresh, sariwa, brand new sa bawat isa ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos. And ang salita po ng Diyos, ito po ay sulat na mula sa Diyos na naisin dapat natin na basahin araw-araw. Sulat na mula sa Diyos, ito ay love letter mula sa Diyos na napakalaga na basahin natin araw-araw. And huwag niyo pong isipin na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay sapat na sa Miyerkules, sapat na sa Biyernes, sa Sabado at Linggo. Hindi po. Nagkakamali po tayo kung sa tuwing dumadalo lamang tayo ng pagtitipon na ito ay sapat na dapat na binabasa ang salita ng Diyos sa mga araw na lang ito. Because wala pong makapagpapabago sa puso ng tao kundi ang salita ng Diyos. Importante na basahin natin ito. And so, binasa po ng mga tao, binasa ng Israel ang salita ng Diyos, nakinig sila, marami sa kanila attentive sila sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mahalaga sa kanila. So, pinapakita po sa atin dito, tinuturo sa atin na mahalaga po ang salita ng Diyos. So, they started po na umiyak, pagkatapos na narinig po ang salita ng Diyos, naging emotional po sila dahil sa narinig nila, sa kapahayagan ng salita ng Diyos, na kanilang narinig, nalungkot sila, umiyak sila because naiintindihan nila sa kanilang sarili na itong salita ng Diyos ay nangusap sa kanila at mayroong bagay na kailangan na pagsisihan at talikdan nila sa kanilang buhay. Basahin ko po sa verses 10 to 12, chapter 8. Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinagyapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Yan po ang dulot ng salita ng Diyos kung naiintindihan ng mga tao kung ano ang kanilang naririnig at binabasa. So, kapag dito napansin natin, as soon na narinig nila ang salita ng Diyos, umiyak sila dahil nangusap ang salita ng Diyos. And so, sinabi sa kanila, huwag kayong malungkot, ito ay time ng pagdiriwang. And sabi dito sa verse 10, ang kadalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord becomes our strength.
Because naiintindihan po natin ang salita ng Diyos. Because they understand, kung mapapansin natin na naiintindihan nilang salita ng Diyos, nangusap sa kanilang salita ng Diyos. And the joy of the Lord is our strength, dahil ito ay nagbibigay po ng encouragement sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng hope. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos. Alam niyo po, ang happiness at joy ay magkaiba. Ang happiness po, masaya ka dahil walang problema. Ang joy, ang kagalakan ay nandiyan dyan sa kabila ng mga problema dahil sa kapayapaan na mayroon ka na binigay ng Diyos sa iyo. Okay? Ang kasiyahan, ang happiness pag walang problema. Pero ang joy nandiyan dyan kahit may mga problema dahil mayroong kang peace mula sa Panginoon. Dahil mayroong kang hope, mayroong promises at yan ay nagbibigay sa iyo ng kalakasan. The joy of the Lord is your strength. Amen? Nagbibigay. Alam niyo po yung joy, yung kagalakan, hindi po siya nakabase sa iyong mga problema, kung meron o walang problema. Ang joy ay nakabase sa ating relasyon sa Diyos. Nakabase po sa mga pangako ng Diyos. Nakabase po sa ating relasyon sa Diyos. Meron kang kagalakan despite sa mga problema. Hindi ka nagpapadala sa mga problema dahil meron kang kagalakan mula sa Diyos na hindi nakabase sa mga problema. Meron kang kapayapaan mula sa Diyos. You know na God is in control sa lahat ng mga problema. And we fix our eyes, nakatuon ang ating mga mata sa Panginoon at hindi nakatuon sa mga problema. That's why may joy, kagalakan sa ating buhay. Hindi siya dependent sa mga nangyayari sa buhay natin. Siya ay nakabase sa relasyon natin sa Diyos. And that will give you strength. The joy of the Lord. Meron po bang kagalakan po kayo sa iyong buhay? Ako po, kung wala kayong kagalakan sa inyong buhay, maaaring hindi po natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Maaaring hindi natin naunawaan ang mga pangako niya. Maaaring hindi natin naiintindihan ang sinasabi ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Kung naiintindihan po natin, meron po tayong kagalakan at that will gives you strength despite of that whatever nga nangyayari sa buhay po natin. So they devote themselves sa salita ng Diyos. Binasa po ang salita ng Diyos. And ang kanilang puso ay na-move, na-touch, naranasan nilang kagalakan na mula sa Panginoon. And yan din po ang nangyayari sa isang mananampalataya, sa isang taong may relasyon sa Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay naiintindihan natin, nauunawaan natin, then mayroon pong kagalakan. No wonder po na minsan na parabang tayo po ay minsan na parang nawala sa focus. Kasi sabi sa Bible, fix your eyes unto the Lord. Pag nawala tayo sa focus, then ano nang nangyayari sa joy na mayroon tayo sa relasyon natin sa Panginoon? Kapag nag-weekend, pag nanghihina ang relasyon natin. So we must go back sa salita ng Diyos. Because ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin palagi kung anong mayroon ka sa relasyon mo sa Diyos. Kung anong mayroon ka sa Panginoon. Kung ano ang relasyon na mayroon ka sa Diyos. Kung ano ang kanyang mga promises sa iyo. And if you understand His Word, ang kanyang kapahayagan, you have joy because naiintindihan mo and that will give you strength. Encourage you mga kapatid. Spend time palagi in a world na maraming distraction, maraming mga hindrances, maraming mga palaging nangyayari para hindi mailayo tayo sa time natin sa Panginoon. Don't allow na manakaw ang time mo sa Panginoon. Mapunta sa ibang bagay. Always cherish, give importance sa panahon po sa Panginoon. Spend time alone with God. Lord, you can talk to God lahat ng gusto mong sabihin. Spend time kasi naiintindihan ka niya. Talk to Him in a private na place, sa iyong private na time. Read your word sa panahon na nangihina po tayo. So, take that time to get alone with God, the Lord, sa araw-araw. Umupo po tayo sa paanan ng Diyos because ito po ay magbibigay sa atin, the Lord will bring out the joy na kung saan magbibigay po ng kalakasan sa atin sa pamamagitan po ng pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, once na binasa nila ang salita ng Diyos, nang narinig niya ang salita ng Diyos, mayroong conviction. Diba, sinabi si James na
ginamit yung illustration, kapag kayo nakikinig lamang at hindi nyo sinasagawa, katulad kayo ng isang taong nanalamin na pagkatapos niyang nakita ang kanyang sarili, wala siyang ginawa. And so, kung kayo ay nakikinig lamang at hindi nagsasagawa, ay dinadaya nyo yung sarili. So, pinapakita ng salita ng Diyos kung nasaan na tayo sa area ng ating buhay na kailangan natin na pagsisihan, talikdan, kailangan natin na ayusin. So, nang narinig nilang salita ng Diyos, they were convicted at nag-umpisal sila, they confess their sins sa Panginoon. So, importante, una, para magkaroon ng revival, transformation, pagbabago, spiritual awakening, magkaroon ng spiritual walls sa ating buhay, una ay yung priority ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kung hindi po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kung hindi natin pakikinggan ng Diyos sa buhay natin, ibang bagay ang pakikinggan natin sa buhay natin. Ibang boses ang nagsasalita sa ating puso, sa ating isipan. Kung hindi natin pakikinggan ang salita ng Diyos, maaaring ang pinakikinggan mo na ang iyong sarili. At dahil sa hindi mo na pinapakinggan ng Diyos, then dahan-dahan, imbis na mayroon kang the joy of the Lord is your strength, then wala nang joy. I believe if you have a genuine, true relationship sa Panginoon, that joy ay hindi po mawawala. Hindi mawawala ang joy kung may tunay ka, may magandang relasyon sa Diyos. So, sunod na nangyari is paghingi ng kapatawaran, confession, nagkaroon ng conviction, humingi sila ng kapatawaran. Notice with me chapter 9 verses 1 to 3. Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. This is the way ng kanilang pagluluksa o pagsisisi sa kanilang kasalanan. Yung pagsusuot ng like sackcloth o paglalagay ng abo, ito yung nag-ano sa kanila na you are in the time of grieving, mourning. Nalulungkot ka dahil sa may mga bagay na hindi maayos sa iyong buhay. May mga bagay na hindi nalulugod ng Diyos. May mga bagay na na-open mo ang Diyos sa iyo. Na-open ang Diyos sa iyong buhay. May mga bagay na kailangan ayusin sa buhay, pagsisihan mo sa iyong buhay. So, ito yung way nila. So, continuing verse 2, lumayo sila sa mga dayuhan, tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. They are not ashamed na pinahayag ang kanilang kasalanan at kinumpes ang kanilang kasalanan. Verse 3, nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh ng kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Notice with me, ulitin ko po sa verse 2, tumayo sila upang ipahayag ang kanilang kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Verse 3, nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras samantalang binabasa sa kanila ang kautusan. And dito po sa baba, nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. So, nang narinig nila ang salita ng Diyos, palagi may conviction po kasi, palagi mangungusap po ang salita ng Diyos. Yun po sabi sa Isaiah na ang salita ng Diyos ay hindi mag-return void. Kasi mangungusap ang salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ay magkukumbi sa mga bagay sa area ng buhay natin na kailangan na maging maayos sa harapan ng Diyos. So, nang narinig nila ang salita ng Diyos, naiintindihan nila may nilabag sila. May nilabag sila sa salita ng Diyos. So they started na malungkot, umiyak, dahil nadurog ang kanilang puso dahil sa ginawa nilang kasalanan laban sa Diyos. And we notice also na sila ay nagkuha sa nag-fasting. It is the way na ang fasting, it is a way na kung saan na itong time na ito ay focus sa Panginoon at hindi muna sa mga bagay na nagbibigay ng distraction. It's like siguro, okay, mag-fasting muna ako, wala munang social media, focus muna sa Panginoon. Or fasting na, okay, hindi muna ako kakain and sa meal na ito, focus ngayon ako sa prayer, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung wala pang mga depekto ng ating katawan, then we can do fasting para
from time to time para ilaan natin ang time na ito para sa Panginoon. And so, ang Jews, ang mga Hudyo ay nalungkot na umiyak dahil sa kanilang kasalanan. So, and dito, mapapansin natin yung word na ipinahayag nila ang kanilang kasalanan, verse 2, at ng kanilang mga ninuno. That, ibig sabihin pa kasi may mga ano ngayon nagtuturo. Yung kasalanan ng iyong mga magulang ay na-inherit sa iyong mga anak. Kaya kailangan mong ma-release mula sa inheritance na kasalanan na yan. And that doesn't mean na yung kasalanan ng ninuno ay responsibilidad din ng mga sunod na henerasyon ng mga anak. Kasi ang ginagawa lamang po dito is they're acknowledging na ang kanilang mga ninuno ay nagkasala din sa harapan ng Diyos. They're not taking responsibility na sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Kasi if you know sa Ezekiel na ang kasalanan ng magulang ay kasalanan niya na pananagutan niya sa Diyos. At separated din kung kasalanan ng anak ay accountability niya sa Panginoon at hindi ito na ikaw magiging accountable sa iba. So, they're not taking responsibility but they are just acknowledging yung na nagkasala ang kanilang mga ninuno na sila ay lumabag sa kautusan ng Diyos. So, it's like sa ating nations, Lord, forgive our nations, forgive us, Father, na kung saan nangyayari itong wickedness sa aming bansa na nangyayari na ang same-sex marriage. Lord, forgive us, Lord, sa abortion na nangyayari. Hindi mo ginawa yon, pero you're just acknowledging na ang iyong nations ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Naintindihan po natin? So they were just acknowledging and they were recognizing na ang kanilang mga ninuno ay nagkasala and they were grieved. Nalungkot sila sa kasalanan na ito. Alam niyo po, what should break your heart is those things that will break the hearts of God. Kung dapat madurog ang puso natin sa mga bagay na hindi nalulugod ang Panginoon. You must be sensitive. Anong mga bagay na hindi nalulugod ang Diyos? Yung mga bagay na nalulungkot ang Diyos. We should have a broken heart sa harapan ng Diyos. Confess our sin before God. Kailangan na magkaroon tayo ng malinis at clear na konsensya sa harapan ng Diyos. Gusto natin na maging right, maging tama ang ating relasyon sa Diyos, maging tama tayo sa harapan ng Diyos. You know, we should do it regularly, araw-araw. And sometimes, minsan na sasabi ko ito sa Panginoon, Lord, na sobrang nahihiyan na ako, Lord, parang ayaw ko na mag-pray, parang na-hesitate ako mag-pray kasi po, Lord, nagkasala na naman ako, Lord. Kasi, Lord, nagawa ko na naman to, Lord. Lord, parang na-hesitate akong makipag-usap sa iyo na mag-pray. And when you hesitate, remember verses 16 to 17. Chapter 9, verses 16 to 17. Ngunit, ngunit naging palalo ang aming mga ninuno. Nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkalipin sa Ehipto. Remember this, church. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin. Hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig. Kaya't sila'y hindi mo itinakwil. God is so merciful. God is so kind. Hindi siya yung Diyos na minsan naisip natin, Lord, baka galit ka na naman, ayoko muna makipag-usap sa iyo. Lord, na nag-aalangan ako makipag-usap sa iyo, mag-pray kasi, Lord, may nagawa na naman akong bagay na hindi ka natutuwa, Lord. So you don't want to pray, magpag-usap sa kay God. So, remember na ang Diyos ay hindi katulad ng tao. God is forgiving. God is merciful. Hindi po madaling
magalit sa ganas sa wagas na pag-ibig. And never na itatakwil ka ng Diyos. Amen? So, important na sa tuwing tayo ay nagkakasala, we must confess it to God. Lord, forgive me, Father. I fail you again. Nabigo na naman kita. Father, thank you na ikaw po ay merciful, gracious, kind. Father, help me na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Father, tulungan mo akong makatayo muli. Father, tulungan mo po ako na gawin ko kung ano ang tama. And we must confess, we must repent sa ating nagawang kasalanan. Your Father in heaven is always ready na magpatawad. Your Father in heaven is always ready na ikaw ay tanggapin. And He will never reject you. He will never na tatalikuran ka, itatakwil ng ating Diyos sa masalangit. So, if you want na magkaroon ng spiritual awakening, pagbabago sa buhay mo, you must listen sa salita ng Diyos. Once you listen sa salita ng Diyos, magkakaroon ng conviction. And once the Lord convicted you, the Holy Spirit will convict you, you must confess. Kailangan na pagsisihan natin at talikdan ang ating kasalanan. Kasi kung hindi tayo makikinig, hindi tayo magsisisi at talikdan ang ating kasalanan, there will be no changes sa ating buhay. Walang pagbabago. There will be no spiritual awakening, revival sa ating buhay. Listen and confess kung ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa area sa ating buhay na kailangan natin pagsisihan at talikdan. And last is yung giving sa chapter 10. And nais ko pong basahin sa verses 37 to 39. Giving requires commitment and generosity. Chapter 10, verses 37 to 39. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga libita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga libitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sa samahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga libitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabang yaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at mga Libita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pituan at ang mga awit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Take note, hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. They were taught at ngayon ay ina-apply nila sa kanilang buhay. And so they were generous po dito para suportahan po ang gawain ng Diyos. And bakit po mahalaga ang pagbibigay? Kasi po sa nature ng tao, in our nature, tayo po ay materialistic at greedy. Materialistic at sakin. Nais niyo pong makita, 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, loving of money, magiging materialistic, magiging greedy, yan po ang dahilan na may mga mananampalataya ay hindi nalayo na sa Panginoon. So, it might rob our relationship with the Lord. Kailangan natin makita na ang pagbibigay ay ito'y katangian ng ating Diyos. Tama? This is what our Father is all about. God is a giving God. Tama po ba? John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe on Him will not perish but will have everlasting life. Binigay niya ang the best, pinakamalaki na halaga. And that is ang kanyang bugtong na anak. And He, palagi, di ba naalala nyo, sinabi sa salita, kung nagbibigay siya ng ulan sunlight sa mga anak ng Diyos, ganun din ang Panginoon.
na binibigay niya sa mga unbelievers. He is a generous God. Pinoprovide niya ang ating mga pangangailangan. He is a giver. At palagi siyang nagbibigay sa atin. Palaging nagbibigay sa atin. And alam niyo po, ang ibig sabihin nito ay kapag tayo po ay generous, mapagbigay. When we are giver, na-identify po tayo na ikaw ay anak ng Diyos. Na tayo ay anak ng Diyos. Because ang pagiging sakim at materialistic ay hindi po ito tugma sa katangian ng ating Diyos Ama. So yung gusto mo maging katulad ng Diyos Ama, and dapat na maging generous tayo katulad ng ating Diyos Ama sa langit. Dahil siya po ay very generous na Panginoon, mapagbigay. Sa ating lugar, sa ating kultura, ang mga tao kasi ngayon, ang katangian ng tao is more on receiving, more on consumer ba, pag-consume. And hindi dapat ito ay attitude sa nangusap ito sa atin na hindi ito dapat ang maging attitude sa simbahan. And for example, the other day I was struck by this word na I was just curious lang po ba, kasi di ba pag may mga birthday, invite ka tapos sila may handa, tama po? Tama? And I was asking my wife, bakit ikaw ang in-invite? Ikaw pupunta sa birthday pero ikaw maghahanda. And so but it's her strength talaga. She's so generous. So, it's her way para pag-ministeryo. Pero ito, hindi natuloy kasi may another venue ng place ng celebration. But, yan po isang bagay na nangusap na, ang Diyos mo, ang tatay mo sa langit ay generous, giver. And sa ating nature, we want na mag-consume receive sa nature. But when we come as tayo po bilang katawan ni Kristo as a believers, we don't come as a receiver lang, puro receive. May nagsabi nga po, naalala ko tuloy, kapag ikaw Kristiyano, hindi ka dapat boksingero, dapat karatista ka. Kasi boksingero, palaging nakaklose yung kamay. Karatista, buklad ang kamay. Ibig sabihin, generous kang magbigay. We are, communing sa Panginoon, we receive, we are blessed, and we want to be a channel of blessing sa ibang tao, sa bawat isa. And we ask, paano ako makapagbibigay, paano ako makakapaglingkod? Just like sa aking tatay sa langit, na nagbigay mismo siya ng halimbawa. We ask, how can I give financially para po sa gawain ng Diyos? How can I give my time, oras ko para maglingkod? Paano makapaglalaan ako ng oras para maglingkod? Paano ako makakatulong? How can I can look para sa pangangailangan ng iba at matulungan sila kung kaya ko naman makatulong para sa kanilang pangangailangan. How can I give myself, yung time ko, yung treasure ko at yung talent ko, yung gift na ibinigay sa akin ng Diyos para makatulong sa iba and to bless the Lord at para, makapag-ministeryo sa ibang tao. And in doing that, magiging katulad ka ng iyong tatay sa langit. He is very generous, giver. 2 Corinthians chapter 8 verse 7 po. Second Corinthians chapter 8 verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, God has blessed you, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin kayo sa kawang-gawang ito. Sikapin nyo rin sa English translation about sa giving, na ito ay maging part din ng inyong buhay. What's the point, di ba? Ang isang tao na siya ay nagkaroon ng spiritual awakening, nangusap sa kanyang salita ng Diyos, naintindihan niya kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ibibigay niya rin kung ano ang mayroon siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil kung ano man ang mayroon siya, ito ay pinagkatiwala para i-bless siya, ngunit ipinagkatiwala rin upang maging daluyan po tayo ng pagpapala papunta sa ibang tao o sa bawat isa sa kapwa natin mananampalataya.
Remember, we are just steward. Pinagkatiwala lamang ito ng mga blessing na mayroon tayo. Time, treasures, and talents. Remember that. And give it back to the Lord. Time, remember, ito ay may katapusan din. But, importante na ginamit natin ng tama yung time natin, wisely, yung time natin. Na hindi lang puro sa ating sarili. But, nangita ka nga kung paano kang magkamay-ada time para mapaglingkuran ng Ginoo. Treasures, di kita mayaman kita sa Ginoo, pero there are blessings. Palaging binibless tayo ng Diyos na pwede nating i-share sa iba. And talents. Talents, mga naman na kakayanan na pwede nating i-contribute sa gawain ng Diyos, para sa ikalalago ng gawain ng Diyos, at para sa kaluwalhatian ng Diyos. You will want to give it to the Lord. Hindi mo naisip na ito ay ipagkait mo para sa Panginoon. Dahil yan ay pinagkatiwala, ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngunit, importante na ibigay natin ito para muli para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, signs na mayroong spiritual awakening sa buhay mo, signs na ang puso mo'y tumitibok para sa Panginoon. Una, nakikinig ka sa salita ng Diyos. And I don't mean na nakikinig sa tenga. Nakikinig ka with obedience. Pagsunod sa Diyos. Pangalawa is, your heart is broken sa mga bagay na naka-open sa Panginoon. Your heart is broken sa mga bagay na nalulungkot ang Diyos. You are so sensitive when it comes to sin. Dahil alam mo ang Diyos ay hindi natutuwa. And you confess it to the Lord and you repent. Yan po ang sign. Pangatlo is you commit yourself. It requires commitment and generosity because you know that God has been generous to you. Na kung saan He has blessed you, is so kind sa iyo, and you want na ibigay para sa kaluwalhatian ng Diyos kung ano ang mga bagay na pinagpala ka ng Panginoon. Again, your time, your talent, your treasure, and your talent. Ibibigay mo para sa kaluwalhatian ng Diyos for His glory. Amen? That's the sign na mayroon ng spiritual awakening sa buhay mo. Kung wala yan, isa yan, or hindi nangyayari yan sa buhay mo, that means na hindi kailangan na magkaroon ng spiritual awakening. Kailangan tumibok ang puso mo sa Panginoon. Maaring kalos, maaring para sa panakasalubi na may kibalaan, antiil na di rin na nakaramdam sa sakit. And it is hard kung dalhin ka pa sa Panginoon sa mahirap na sitwasyon para lang ma-break ang puso mo. Listen to God. Listen sa Kanyang salita. Repent, confess, repent, and give your life to the Lord. Commit yourselves to the Lord. Amen? For the glory of God.